Hi guys! Hi guys! Hi guys! Hi guys! Cyrene here! And oh my gosh, it's been so long guys. Ang tagal ko nang hindi nakakapag-upload sa channel na to. Hindi ko nga alam, parang napabayaan ko na siya. Pero okay lang yun. Kasi ngayon, meron na akong what do you call that? Oh my gosh, ang tagal ng panahon, hindi ko na alam. Pang-content! May pang-content ako. So ito, mag-review na tayo ng clay. Kasi bumili ako last time ng clay and napag-usapan namin ng mga friends ko na kumuha kami ng small business. Yung sa isa, beads, ganyan. Yung isa, crochet. And ako naman, ito yung naisip ko. Ito yung nakam up ng small brain cells sa utak ko, ang clay. So, ayan, nag-surf lang ako sa internet, sa TikTok, ganyan. And, ito kasi, nakakabutod kasi ito guys, ang mura lang niya. So, sabi ko, isip-isip ko, siguro, pwede na ito pang practice. Kasi, yung nakalagay dun sa, nabasa ko sa Shopee, air dry clay. Air dry clay. So, sabi ko, isip-isip ko, hindi pa ako nag-search nito, hindi ko pa nakikita kung ano ba talaga, hindi man ako tumingin sa YouTube, ganyan. Sabi ko, orderin ko na siya, ang mura-mura niya lang. So, ayan. In-order ko. And, ang bala ko ay ang manggawa ng earrings and, ano ba tawag doon? Yung ganito? Charms. Pangsabit, kung saan-saan, keychains, ganyan. And, nalagyan ko na rin siya ng resin, so medyo sturdy na rin siya. So, ayun, marami-rami na naman akong nagawa. So far, ito na sila. Diba? Pwede na siya! Mga experimental creations ko. And this one. Oo, meron na rin akong biniling pang hook, guys. Kompleto na. Pero, i-review natin kung tama ba yung decision ko. So, ayan. Tingnan natin. Ano pa gagawin ko? Sige, gawa na lang tayo ng kung paano ko ginawa tong dahon na to. Hanap tayo. Green. Then, kukuha lang tayo konti. Ba't nakatingin kayo? Bleh.
So, ayun guys, natuyo na yung ating, ewan ko, clover kasi talaga yung bala ko dito eh. Ewan ko kung mukhang clover siya, di ba? Pwede na. Basta tayo na siya. So, yung ganong clay, just to find out the moment of truth. Inhale, guys. Exhale. So, ayan. Ang OA na naman ng ante nyo. Ang clay na to ay hindi talaga natigas. Oo, hindi talaga siya natigas. It's not for, it's not for accessory purposes. Kasi air dry clay kasi nakalagay dun sa Shopee. Yung pala foam clay siya, te. Oo. So, ayan. Ganyan po ang texture niya. Tan, 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 tan. Para siyang, foamy, ganyan. Foamy lang. Cutie-cutie lang, ganyan. Kaya, ayun, nabanggit ko na rin kanina na bumili na rin ako ng resin. Para dito yan. Nagastusan ako ng resin. Pero okay lang. Kasi tinry ko naman kasi talaga siya na mag-work. Kaso, hindi talaga siya nag-work, guys. Mga ganun talagang pagkakataon sa buhay natin. Kahit anong gawin natin, hindi talaga mag-work kung hindi talaga siya para ganun. Para sa ganong purpose. Pero, ayan. Wait lang. So, ganyan siya, oh. Ganyan siya kalambot, Inday. Tuyo na yan, ha? Tuyo na siya. Pero ganyan talaga siya kalambot. Pum, 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 pum. Boink, 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 boink. Very, siya, very malambot, very foamy. So, ayan. Dun sa iba na kung magtatanong kung napapatigas po ba siya ng resin, nagagawan po ba ng paraan, papakita ko sa inyo, guys. Lagyan natin siya ng resin. Make sure, guys, pag gumagamit kayo ng resin, naka-face mask kayo and naka-gloves. Wala lang akong gloves. So, ayan. Magbe-bare hand tayo ngayon. Okay lang. Hinaw na lang ako. So, ayan. Dito muna sa side na to. Napansin ko lang, guys, itong UV resin, hindi talaga siya natigas pag hindi sa UV light mo ilalagay. Kaya, safe ang inyong mga hands. Toxic nga lang. Kaya nagka-gloves sila. Saka medyo malagkit talaga. Pero hindi siya natigas kahit kahit anong gawin mo, kahit mag-ilang oras pa yan sa daliri mo. Basta hindi mo siya itatapat sa UV light. So, ayan. Tan, tanan. Parang nasa loob ng UFO. So, ayan guys, nakaset siya ng 99 second and pag ako nagaganyan, nagpapatuyo sa UV light. Mga nakakailang salang ako bago talaga siya tumigas. And bago matuyo yung UV resin. So, ayan. Diyan muna siya. See? Huh? Suplado talaga nito. So, ayan guys, nilalagyan ko na yung kabila. Baka sabihin nyo naman, yung isang side lang naman yung nilagyan ko, no? Oh, ito, nilalagyan ko na rin yung kabila para fully coated na siya. So, ayan. Tapos na rin siya. Actually, tatlong ulit ako nito ng 99 second. Para talagang tuyo yung resin natin. So, ayan. Ganyan na siya, oh. Uy, nalabo. Oh, ganyan na siya. Diba? Very coated. Very demure. Ayan. Hindi ko lang alam kung paano iiwasan na pag ganyan, katulad ng ganito, nagkakaganon siya. Paano? Comment down below, guys. Paano? Paano nyo ginagawa? Ayan. Ganyan. O, diba? Nakikita nyo naman ang kapal ng lagay ko dito sa kabila, oh.
So, ganyan po pag nilagyan ng resin ang foam clay. Oh, ganyan ang texture. Now, let's see ang durability. Tingnan natin kung gaano na siya katibay. Marupok pa rin ba? Or carry na niya? So, ayun guys, mamili na lang ako sa tatlong to kung alin yung sisirain ko. For the sake of, experimenting and testing its durability after the resin. Uy, English! Anyway, so ayan. Alin kaya dito? Siguro ito na lang na pangit. Yan. Since medyo maayos pa tingnan yung dalawa. Sayang naman. Sayang naman. Baka pwede ko pang idikit kung saan or gawing keychain, ganyan. Ganun. Iwan ko kung anong matripan ko sa kanilang gawin, di ba? So, ayan. Ito na lang. After so long ng pagpapatuyo ko sa kanila, ayan. Pupunitin na natin. Gaano ba katibay ang foam clay na may resin? So, ayan. The moment of truth. Oh. Medyo tumibay siya ng konti. Siguro depende na lang din. Medyo tumigas din. Oh, ayan, oh. Tigas. Pero, nababakli ko pa rin siya. Kasi, medyo makapal yung aking clay. Ayan. Hindi kayang i-coat lahat. Kumbaga, hindi kayang suportahan ng resin yung kapal ng clay. Saka yung clay kasi talaga malambot eh. So, ayan. Diba? Ganyan lang siya. Mapupunit. Siguro depende na rin kung nakailang ulit mo siyang iniluntog sa resin. Pero ayan. Hindi talaga siya. For coating lang talaga. Saka for support na rin. Ganyan. Pero, hindi pa rin talaga siya matibay. Like, hindi talaga siya matibay. So, ayan, sa mga nagbabalak gumamit ng gantong clay, and gusto nilang mag-business, wag pong gantong clay ang inyong bibilhin. Bumili kayo ng polymer or yung ibang, air hardening ang i-search nyo air hardening. Ganyan. The crumbles of ruins. So, ayan. Whee! So, ayan guys. Hope you enjoy my video and sana alam nyo na ngayon kung anong clay ang dapat at hindi nyo dapat piliin. Huwag na kayong gumaya sa akin na gusto mong gawa ng earrings and ng mga pambentang keychain tapos yun yung bibilhin. Pero okay lang kasi at least nakapag-practice ako, diba? So, may dalawa pa ako dito. Ano ko yung gagawin ko? Thank you for watching. Bye-bye!